So, paano? Saan yung hustisya? Saan namin kukunin yung hustisya? Actually, matagal na dapat hinuhuli yan, no? Pero ngayon, hindi namin alam kung saan kami magpo-file kasi matagal nang nakasampa yung kaso against this perpetrator, yung mga Alamara. Pero itong bago ngayon. Itong bago, may warrant of arrest na yan si Joven Salangan. Pero magsasampa kayo ng panibagong case? Yes, exactly. Dito sa Safer Schools Network, ang binabalak namin, isasampa itong mga kasong ito, unang-una sa Joint Monitoring Committee ng GPH at ng NDF. Kasabay nito yung formal na pagsasampa ng kaso dahil CAFGO nga ang isang ito doon sa Ombudsman, no, at saka sa regular court, no. Kahit pa man sinasabing medyo hopeless yung mga lumad doon sa justice system ng Pilipinas, nonetheless we will file formal complaints at we will protest, no, harapan doon sa Department of National. One last, si President Duterte before nang mayor pa siya sa Davao, he's very known yung kanyang image na very close sa Lumad. Yes. In fact, meron siyang sariling vice mayor for the Lumad, meron siyang mga activities for the Lumad. Yes. Anong nangyari, sir? Yun din yung tanong namin, no? Kasi sa matagal na engagement namin sa kanya nung mayor pa siya, tinutulungan niya yung mga lumad na makauwi doon. Pero ngayon parang nabaliktad lahat, no? Nabaliktad at gusto niya nang bombahin. Alam niya yung mga school na ito. Alam niyang hindi NPA yung mga school na ito. Alam niya mismo na ang mga batang ito ay nag-aaral lamang dahil nakapunta na siya doon sa mga komunidad ng mga lumad. Alam niya. So bakit? What happened? Anong tingin niyo nangyari? Sa tingin namin, sistema ito ng rehimeng ito at saka Na-influensyan ba siya ng defense? Hindi lang basta na-influensyan mismong AFP? siya na mismo, no, para ipatuloy yung pangangamkam ng mga lupain doon sa mga katutubong mga lumad doon sa Mindanao sa pamamagitan ng panghihimasok ng imperialistang US. Nagiging instrumento ang presidente mismo para sundin yung mga utos, no, ng mga imperialistang Estados Unidos para doon sa patuloy na pandarambong sa lupang ito. Pero may mga speeches na sinasabing independent foreign policy, anti-oligarchs. All words. No, sa amin, walang, hindi na papatunayan eh. No, hindi na papatunayan. Kahit sabihin pa niyang putang ina, kahit sabihin pa niyang hindi niya si Trump or yung US mismo ayaw niya sa US, pero hindi ganoon yung nangyayari. Yung US nagpapatuloy sa kanilang balikatan exercise dito sa Pilipinas, nagpapatuloy yung kanilang mga US bases dito sa Pilipinas. Walang nangyayaring independent foreign policy. Thank you very much. Salamat.